one can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila ang foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. Okay, Resinina, good evening. Resinina. Yes, good evening. Hello, good evening sa iyo, bro. Kamera muna bro, kamera. Siya, yan ang ano namin dito, ang aming rules na kapag may pumasok na mga kapatid. Yan. Good evening kapatid, Ray. Yeah, good evening. Okay, Welcome. bro. Anong atin, bro? Kaya ang tanong ko lang, kasi mayroon kami chat group dito eh. Chat group, oo. Sila nga nag-invite sa aking pumasok dito. Okay. Nababasa ko kasi sa wall, lalo na sa CFD, lalo yung mga Cebuano speaking ng mga Katoliko, nag-ano sila sa wall nila ng MCGI registered religion, sulpot, gumagawa pa sila ng cartoons na si Brad Ely nakapila sa SEC, nagre-renew ng rehistro namin. Ang sabi nila, sila daw hindi rehistrado, hindi kailangan kasi tatag daw ng Diyos at ang namumuno si Kristo. Ngayon ang tanong ko, rehistrado ba talaga wala ba talaga kayong rehistro o rehistrado kayo? Okay, napakaganda ng iyong katanungan, bro. So, maglalabas muna ako ng referensya, bro, ha, para mayroon tayong batayan sa isasabihin, okay? Eto. Ano ang sinasabi ng ating article incorporation ba yun? Wait lang, ha. Incorporation ba yun? Kalimutan ko yung ano dyan. Ang sabi doon, the Catholic is not registered unlike any other religious organization because the Catholic Church was recognized as juridical person since time immemorial. Yun ang sinabi doon, bro. The Catholic Church was recognized as a juridical person since time immemorial. Yan, bro. Brajando, sa aklat yan na Partnership and Private Corporation by Hector partnership. De Leon. And hinahanap ko yung aking dito, yung aking dokumento, Partnership and Private Corporation.
Ito nakita ko, buti na ano nung title. Ito, ayan. Ayon dito sa The Law on Partnership and Private Corporation by Attorney Hector S. De Leon, sa page 532, the Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Kaya kung ikaw kung ikaw meron kaalaman sa batas, naintindihan mo yung termino na recognized as a juridical person since time immemorial, mauunawaan mo na yan. At malinaw dyan doon na sinabi not registered like other religious societies. At Bakit? diyan ka magtataka, brother, no? Bakit hindi nakarehistro? So, kasi pag nagparehistro ka sa SEC, kapatid, ewan ko kung alam mo to, kailangan yung founder. Oh. So, hanapin yung Tama, founder. kailangan. Bro. Ang founder namin, magpapatunay na wala rito sa lupa na si Jesus. Kaya hindi siya pwedeng i-rehistro. At magtataka ka bakit recognized ng buong mundo. No? So, kahit saan yan, kahit yung kasal, yung ano, magtataka ka, mga pare, hindi naman nakarehistro yan sa SEC. Pero yung kasal, diretso yan. Ibig Naka- ano sabihin, yan, naka- excuse me. Ibig sabihin, Sige po. nagkakasal ang pare, hindi sila rehistrado sa SEC, wala silang license na magkakasal. doon ka magtataka. Kaya nga yung sinasabi ko, bakit recognized Basahin natin, Brother Yes. Brother Angel, natin basahin, no? Ang kukunin Brother ko, ang kukunin ko referensya, yung galing sa Mm. Pasugo, May 1987, page 11. Ang sabi ganito, ating kukunin yung ano sa INC yan ni Manalo. Sabi ganito, the Articles of Incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. For it requires Founder. the founder's signature to be affixed therein. Sa madaling salita, para marehistro ang isang iglesia, kailangang pumirma ng founder. Hindi pwede pumirma yung iba. Ang founder mismo ang pepirma. Bakit? Kung Ay, sakali may agrabyado, ang How about founder the ang Pope? hahabulin ng gobyerno. Ang Pope ninyo, hindi ba pwedeng pumirma yan? Hindi yan ang founder namin, bro. Hindi yan ang founder, bro. Si Christ ang founder ng Katoliko, bro. Si Christ. Hindi yan ang founder, bro. Ang Pope ay, ano lang ang Pope? Successor Rajendo. of St. Peter. Hindi siya founder. Yes, Brother Wendell. Rajendo, naalala niyo ba yung katanungan sa kay Eli Soriano? Di po ba tinanong siya, sino ang nagtatag sa 70 Adventist? Ang daling nasagot ni Eliseo Soriano, si Ellen Goldwhite. Yes. Sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Ang daling nasagot ni Eliseo Soriano, si Felix Manalo. Pero ang tanong, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? I-reply mo, Rajendo, di po ba di nasagot ni Eliseo Soriano? Biglang nagkaroon ng Alzheimer. Ito, tinanong si Eliseriano kung ano yung founder ng Katoliko. Ito yung sagot ni Eliseriano. Hindi ko lang pakita yung video dahil tayo tinitira agad sa strike. Strike-kan agad tayo, no? Ito na lang, parinig ko na lang. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang religion na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Yan, Brother Wendell. Ang sabi niya, hindi niya raw alam kung sino ang nagtayo kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. Bakit sa ipinanganak si Felix Manalo o itatag yung halimbawa yung grupo ng Islam. 70 Adventist? Seventh Adventist, Anong taon yon? 1863. Naisilang na ba si Eliseo Soriano? Hindi Hindi pa. pa.
Pero alam niya Brother Wendell na alam niya na si Ellen White ang ang founder. Narinig ko yan sa one of the Bible exposition na talagang hindi niya alam kung sino ang founder ng Catholic. Imposibleng hindi alam, bro. Nagmamahangan lang yun. Bakit nasabi niya 2,000 years ago? Hindi namin sa based on the Bible, hindi namin masabi na ang founder ninyo ay ang Diyos. Bro, Kasi saan binatay ni Eli Soriano? Wait lang muna, ha? nababanggit ng Katoliko. Oh, yun nga, kung ganun, bro, saan binatay ni Eli Soriano ang sinabi niya na ang Katoliko pala nagsimula 2,000 years ago? Saan niya binatay yun? Wala siyang sinabi na nagsimula. Ang sinabi niya, according to Nagsimula! yung Catholic Encyclopedia, na natatag ng Nagsimula. Katoliko, more than 500 years na umakyat si Kristo sa langit. Ipakita ko, Ibalik, Bro, Brother Joe. ibalik ko, pakinggan mo mabuti. Teka, mag-share audio na lang ako para makarating sa kanya yung audio. Parinig natin. Sabi mo, hindi nagsimula, pakinggan mo, bro. Pakinggan mo. Konklusyon ko, Konklusyon na yan, Brother No. Konklusyon na. Iglesia Katolika. Mm. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Yan. Yan na, ha? Ang nagtanong nito si Melvin Ocampos. Nandoon kami sa Elizabeth Pharmacy sa Osamis City habang nagsasagawa sila ng kanilang Worldwide Catholic Bible Study. 3 kaming pumunta dito. Ako, si Melvin Ocampos, tsaka si brother, yung tricycle driver, nakalimutan ko, Tami Manlunas. Kaming 3 pumunta niyan. Pagdating namin doon, ang nagtanong, bibigyan ng Biblia, ang makikinig, snacks lang. Tapos, pagpasok mo sa pinto, ililista mo yung tanong mo, itatanong mo. Tapos, alagyan ka ng plate name. Magsusuri, magtatanong. Yung magtatanong, may snack na, may libreng Bible pa. Yung magsusuri, snack lang. Ngayon, ito. Inanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Ito yung sagot niya, balikan natin. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Ayan, sino ba ang nagtayo? Ibig sabihin siya ang pasimula, ha? Sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? So, ang issue dito, sino ang nagtayo o kailan siya nagsimula? Kailan nagsimula? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Hindi ko kilala ang mga tao na yun, hindi pa ako buhay nun. Yang relihiyon na yan, Yang relihiyon na yan. Ano yung tanong? Iglesia Katolika? hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago. Way back 2,000 years ago, 1st century. Kung nakapagtataka, bakit may dating daan nagsasabi ang Katoliko doon nagsimula 3rd century? Anong 3rd century? 2,000 years ago, 3rd century. Marunong ba kayo ng mathematics? Kailan nangyari? Way back 2,000 years ago, 3rd century. Huwag niyo sabihin sa akin, nagkamali Soriano dyan. Sa bibig niya galing yan, bro. Narinig ko na yan sa one of the Bible exposition. Di lang masabi ni Brad Eli Soriano. Kung sino Ngayon bro, way back 2,000 years ago, ilang branches meron ng Christianity? Ilang branches? Marami na. Marami, kung mabasa ko isa lang. For the first 1,000 years ago, bro, for the first 1,000 years ago, ilan Kristiyano ang umiiral? Kung mabasa ko isa lang. Sige, basahin mo. Sige, basahin natin na isa lang talaga, no? Ito. Ilabas ko yung referensya na isa lang. Okay. So, ati pakita sa kanya na isa lang ang relihiyon way back for the first 1,000 years. Ito wait lang ha. At bro, mamaya ilatag mo sa kanya sinong founder ng MCGI din, para magkaalaman at kailan tinatag. Okay. Ito na. Ati pakita kung ilang sabi niya marami dong branches ng reliyon. Maraming branches, pakita natin ito. Okay. Etong sinasabi. Yan. Ayon sa Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. For the first 1,000 years, palakihin ko na lang muna, no? Ayan, para makita talaga yung letra. For the first 1,000 years,
after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. All Christians, ha? Ibig sabihin, mula namatay si Kristo, bibilang ka mo ng 1,000 years. One religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Yan na. Sabi niya, marami na kunong branches. Sabi, there were no separate sects or branches as there are today. Saan mo nabasa yung source na yan na Catholic Church ang tawag ng unang Kristiyano? Ay, hindi mo ba alam bro na si Bishop Ignatius of Antioch ang nagbigay ng pangalang Catholic Church? Hindi mo alam yon? Kasi pag nababasa mo kasi sa Biblia. Hindi. Alam mo ba yun bro? Alam mo ba yun? Kung hindi mo alam, nabasa ko kita. sa history books yan eh. Oh. Ayan, sige. History Basa books mo tayo. kasi sa Biblia. Way back tayo bro. Walang binanggit na Catholic Church doon. Lahat iglesia ng Diyos. Kahit si Bro, Pab. Inaamin mo ba bro na ano? Bro, sige. Walang mabasa. Sige. Sige, ikaw tatanungin ko dito. Tinatanggap mo ba bro na ayon sa Biblia ang iglesia nakarating sa Antioquia? Yes or no? Nakarating. Nakarating. Oo. Tinatanggap mo rin ba ayon sa Biblia na ang mamamahala sa iglesia ng Panginoon mga obispo? Yes or no? Ang mga obispo, yan ang bilin talaga sa Ngayon tanong. 2028. Ngayon, ayon sa Biblia, sino ang unang obispo ng iglesia sa Antioquia? Walang naka-record sa Antioquia na Bakit walang record ang Biblia? Akala ko ba kumpleto? kasi yung sinasabi niyong obispo na namamahala sa Antioquia, gawa-gawa na lang yan from the Vatican. Anong gawa-gawa bro? Inaamin mo bro na ang iglesia nakarating sa Antioquia. Inaamin mo, di ba? There was no record talaga na Ngayon, na sila walang nakarating name. sa Antioquia. Name na Nang nakalagay. sila nakarating sa Antioquia, may obispong namamahala o wala? Meron. Lahat O sino ang unang obispo? churches na nakarating, merong obispo. Sinong obispo bro? Bigay ka. Hindi ko alam kung sino Ayan, yung bakit hindi mo alam? Kasi wala sa pangalan. Oh. Bakit Pero hindi pag mo alam? nagbibigay ng pangalan, I don't accept it. Kasi invento nyo yan eh. Anong invento? Hindi, kung hindi si Ignatius, sandali bro, Jando, kung hindi si Ignatius, sino? Sige, ate ipakita ang list of bishops of Antioch para Hindi, makita itanong mo, niya. pag tinutulan niya yan, kailangan mayroon siyang Mayroon. tama. Ano? Sabi ni yan mismo ang ni Soriano, pag sinabi mong mali, dapat alam mo ang tamang sagot. Tama, Ganyan mag-isip si Soriano. Kung mali ang bishop namin yan na sinasabi mo, bro, sino? Kung wala ka mabanggit, di wala. Di mas ano kami. Wag nating kontrahin ang Biblia. Pag Hindi, walang kinukontra bro. Ikaw ang kumukontra. Ang pangalan upang linlangin lang ninyo ang mga tao. Walang hindi pangalan namin nakabanggit sa Biblia. Bro, Bro, nakalagay sa Biblia doon. Sabi mo may bishop, tama? Sabi mo may bishop, di ba ikaw mismo nagsabi? Sabi mo may bishop eh. May bishop o wala? May bishop. Ngayon, sino ang unang bishop of Antioch? Inaamin ko yung may bishop, pero hindi Sino ang unang bishop of Antioch? Kayo lang ang Sino? nagpangalan. Sino ang unang bishop of Antioch? Brajendo. Dali, pasagutin natin bro Wendell. Bro, Sino? bro, Wait lang, mas maganda ito para maano natin. Brajendo. May pakita natin na ang dating alam, ang dating dan, wala talagang alam. Sinong bishop? Kasi Sabi feeling mo may magaling eh. bishop. Sandali, sabi mo may bishop. Sinong bishop? Sinong bishop? Nagmamalaki ka rito. Nagmamalaki ka, may bishop. Sino? Sino ang bishop? Wala nga Wala na. sinabi ang Biblia kung sino ang Ayun. bishop. Sabi mo may Walang bishop. alam. Yan ang Brajendo. Yes, Brother Wendell. Sige, bro, Wendell. Malinaw ang sinabi niya, basta wala sa Biblia, di na umano, dapat paniwalaan. Kaya nga, sa tanong na sino ang bishop, wala daw sa Biblia, so therefore, di na pwedeng dagdagan. Ito lang ang itanong ko sa kanya. Dahil ang ginamit ni Eliseo Soriano, Church of God, di ba? Dahil mabasa sa Biblia, Church of God. Pero, ang nakarehistro nila, Church of God International Incorporated. Nasa Members Biblia pa. ba yan? May members. May members, bro. May dagdag. Nasa Biblia ba yan? Saan sa Members Biblia? of Church of God International. May dagdag.
ganito, kaya tinawag namin yung Members Church of God International. Hindi paliwanag mo Hindi yan kailangan yung tanong. namin. Hindi yan yung tanong. Sagutin yung Bible, tanong. bro. Saan yung international Word sa for Bible? word. International all over the world Hindi, ng Church hindi. of God. Eh. Hindi. Sabi mo, dapat Yan, tanong. nasa Ibig sabihin niya pala, Brother Angel, ang ibig niya sabihin niya pala, tinawag lang nila, hindi tinawag ng Bible. So, hindi dapat okay. paniwalaan. Dapat nasa Klaro Biblia sila lang pala. kanina, ngayon. Oh, May wait lang muna, gumawa wait Ginawa ng lang nila pala, sarili ginawa nyo. nila. Wait lang muna. Ito muna tayo ha. Sino ang inyong overall servant ngayon? Si Daniel Rason. Daniel Rason. Before ni Daniel Rason, sino ang overall servant ninyo? Eli Soriano. Brad Eli Soriano. Before ni Eli Soriano, sino ang overall servant ninyo? Sino ba yun? Ano ba yung matanda na yun? Si Perez. Ana. Si Perez. Lucas Perez. Si Nicolas Perez ba, ang iglesia ba na pinamamahalaan ni Nicolas Perez ba, iniwanan ni Soriano o nanatili siya doon? Iniwan. Iniwan niya. Nung namatay si Nicolas Perez, iniwan niya kasi babae na ang namamahala. Dahil si Libita gugulan ang successor, hindi ba? Awal sa Biblia yung babae. Yan lang nga. So si Libita gugulan. So ibig sabihin, umisplit si Soriano, umisplit siya doon sa kay Nicolas Perez. So, nagtatag siya ng kanya panibagong iglesia, yan ba? Hindi ba? Nagtatag siya. Yan. So sino founder ninyo? Nag-histro siya. Sino founder ninyo? Eli Soriano. Si Soriano. Incorporated. Sige. Hindi, Ating yatras. hindi si Jesus. Sige. Pero Sige, ating yatras pa. sa Biblia, ang Wait. founder nyo talaga, wala talaga kayo. Wait lang bro. Atras pa tayo bro. Atras pa tayo. Bago Wait. sumulpot ang Katolik. 500 years na, more than 500 years nang umakyat si Kristo sa langit bago kayo sumulpot. Ano? Mali ka, Brother Jando. Ako muna, Brother Jando, ha. Bago mo sabing wala kapatid sa Bible, dapat alam natin yung mga term, no? Tanungin kita, bro, anong pagkakaalam mo sa salitang Katoliko, bro? Yan. Yan pa. Yun, Catholic Church. That is a universal church. Universal, ibig sabihin, Ano ang dahilan? Bakit nilagyan nyo ng Roman? Mali na hindi, wag kang redundant ka kung maglatag ng argumento kaya ka hindi makaunawa. Kasi sabi mo wala yung Katoliko, mamaya na yung Roman, masasagot din natin yan. Yung sinasabi mo, wala ang Katoliko sa Bible. So, dahil na tinanong kita na yun palang Katoliko, ibig sabihin, for all nation, tama ba? That is a universal church. Okay, universal for all nation. So kung makabasa ako sa Bible ngayon na yung iglesia ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. So aaminin mo na ngayon na yung Katoliko pala is biblical. At totoo yan, biblical talaga yung Katoliko. So mali yung sinabi mo kanina na wala sa Biblia ang Katoliko. Ang ano dyan, ang Roman Catholic Church. Hindi. Wait lang, bago yung Roman. So mali yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko. Nasa Biblia pala. Ganito, ang mindset natin, pag Hindi, wag mo muna yung mindset mo, bro. Hindi, panawag ng lumabo. Bariray, tanong ko lang sa'yo, no? Kasi sinabi mo kanina, wala kayo sa Biblia So, gusto ko lang pamalian yon. At kasi inamin mo na ngayon na biblical pala ang Katoliko. So, yung sinabi mo kaganina na wala sa Biblia ang Katoliko, mali pala yon. Nasa Biblia pala ang Katoliko. merong Katoliko sa Biblia. O kaya nga, so mali yung una mong nasabi kaganina. Universal Church. Pero pag sinabi mong Roman Catholic Church, your Kasi kaya nga, so ang problema mo ngayon, bakit nasabing Roman Catholic? So yan na lang ang problema mo ngayon, bakit Roman Catholic? Bro Dunri, sabi niya kanina Catholic lang eh. Kaya nga, kinaklaro natin Brother Angel. Kinaklaro lang natin para matulungan din natin sa kapatid. Na ang problema mo na lang ngayon, kapatid Mary, is Roman Catholic kung biblical ba yan? Kasi bakit nilagyan nyo ng Roman? Di mali tuloy. Universal na Roman pa. Okay. Yes, Bro Wendell. Ito lang, dahil ang komentaryo niya mali, bakit universal Roman pa? Ito tanong ko. Sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7. What's the reason behind? Bakit Kaya sasagutin ka na, bro. Bro Ray, sasagutin ka na namin para maunawaan mo. Makinig ka para maunawaan mo. Tulungan ka namin. Muna, dahil sabi ni Eliseo Soriano, pag magtanong, dapat makinig. Yun galing yan kay Horacio, si Eliseo Soriano. So, ang sabi mo, ang mali lang ay dinagdagan ng Roma.
Kaya ang tanong ko, sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7-8, na ang pananampalataya ninyo sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Tanong, ang paglaganap sa buong mundo, Catholic. Yung sinabing ang pananampalataya ninyo sa Roma, lumalaganap sa buong mundo, Roman Catholic ba yan o hindi? Hindi. ano, Hindi. Wala sa Biblia ang ano yung pananampalataya ng mga taga-Roma na lumaganap sa buong mundo? kasi ang binabanggit ni Kristo nung binati Hindi, nila bro, ang bro, taga-Roma. Hindi naman si Kristo nagsasalita sa Roma, San Pablo. Iglesia na nasa Roma. Hindi sinabing Katolik na nasa Roma. Ay, yun Diba, nga, nasa chapter tinatanong 1, kita bro. Ang sabi sa Roma 1:7 hanggang 8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Ang tanong, anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong mundo? Hindi, ganito yan. Ang Sagutin reason mo, bro, yan wait lang, kung wait bakit lang. nyo nilagyan ng Roman for identity. Hindi, bro, sagutin mo lang bro. Yung Roma 1:7 hanggang 8, biblical to eh, Bible to eh, Bible study to eh, Bible study tayo ngayon. O, sige. Ang sabi sa Roma 1:7-8, sinabi ni Apostol Pablo, ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo. Yan sabi ni Apostol Pablo, Roma 1:7 hanggang 8. Ang inyong pananampalataya sa Roma lalaganap sa buong mundo o magiging bantog sa buong mundo. Ating basahin na lang sa sa Biblia, Roma 1:7 hanggang 8 para mayroong batayan Sabi ganito. Tingnan mo bro ha. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinatawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kasi lumaganap nga. Tanong, anong pananampalataya ng Roma na lumaganap sa buong daigdig? Kristiyano. Ano yun? Katoliko o hindi? Hindi. Hindi Katoliko. So anong relihiyon ang nasa Roma ngayon na balitang-balita at laganap na laganap? MCGI Katoliko. Hindi. Ano yan? Hindi, ang tanong, simple lang ang tanong. Iglesia ng Diyos ang Bro, binabanggit sa Roma. accepting without admitting na hindi Katoliko ang nasa Roma ngayon. So MCGI kasi kayo ang naniniwala kayo na kayo ang tunay eh. So dalawa lang, huwag na nating isali ang ibang relihiyon. Catholic and MCGI. So binasa ni Brother Jando malinaw na ang pananampalataya ng mga taga-Roma ay naging bantog. No? Balitang-balita sa lahat ng mundo. Kaya nga Catholic kasi balitang-balita sa lahat ng mundo. So ngayon, ang tanong ni Brother Jando, anong relihiyon ngayon ang balitang-balita na nasa Roma? Dalawa lang ang pagpipilian. Catholic, MCGI, sagot. Sa Roma ngayon, the modern Rome is Catholic. Okay. MCGI. Pero MCGI yung- Hindi MCGI pala. That is Iglesia ng Diyos, hindi yan Catholic. Wala, hindi pala MCGI. Hindi. Ito pa. Maganda ito. Mag-roll call tayo muli ha. Si Eli Soriano ay, ang ano nyo ngayon, si Daniel Rason, before Daniel Rason, Eli Soriano, before ni Eli Soriano, si Nicolas Perez, before ni Nicolas Perez, sino? Alam mo? Ang dating iglesia si Nicolas Perez eh. O yan nga, si Nicolas Perez galing kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora galing kay Manalo. Felix Manalo. Ibig sabihin, ang inyo palang iglesia, ang authority niyo iglesia, nagmumula kay Felix Manalo. Hindi. Ay, paano? Connected lang, connected. Teka. Paanong hindi? Yun nga ang linya ninyo, di ba? Kasi humiwalay si Perez. Oo. Manalo. Si Felix Manalo, hindi kinuha si Ora bilang ministro, tiniwalag. So si Ora nagtayo ng kanyang iglesia. So siya yung founder, hindi si Jesus Christ. Tapos sa kanyang iglesia, sumama sa kanya si Nicolas Perez na dating ministro ni Manalo. Tapos si Nicolas Perez tumiwalag din kay Teofilo Ora.
Tapos, sa tinayo ni Nicolas Perez na iglesia, doon naging kaanib si Eliseo Soriano sa edad de 17. Ngayon, nung namatay si Nicolas, ang kanyang successor, si Levita Gugulan. Dahil hindi natuwa si Soriano, tumiwalag din naman siya. Ang tanong, saan kinukuha ni Eli Soriano ang kanyang authority na magbautismo, mangaral, kung siya pala ay tiwalag lang galing kay Nicolas Perez? Sa Biblia, ang authority niya nang gagaling. Ang utos ni Kristo. So wala yung pagpapatong ng kamay. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pumayo kayo, magbautismo. So, teka, wait lang. Ibig sabihin, hindi nagamit kay Soriano yung authority ng pagpapatong ng kamay. Wala. Hindi kami naniniwala dyan sa pagpapatong ng kamay. Nagdadagdag. Ayan, hindi siya naniniwala. Brother John Ray, meron bang talata sa Biblia na ang authority na ipapasa sa pagpapatong ng kamay o wala? Meron, nandun sa kay Timoteo. Timoteo 4:14 yata yun eh. Wait lang nga siguro. Basahin natin. Sabi ganito. Biblical yan bro ha, biblical. Bayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalitang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. At Brother Jando, kahit si San Pablo bago siya nangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Basahin mo Brother Jando sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 3. Unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw ng kumpiyan. Hallelujah. Romans 13. Romans ba yun? Nakalimutan yung talata. Anong talata ba yun? Bago si San Pablo pinayagan ng mga matatanda, ibig sabihin ng mga elders of the church na mangaral, pinatungan muna siya ng kamay. Ano ba talata yun? Nakalimutan ko. Wait lang Si Ananias ang nagpatong ng kamay sa kanya. Hindi yung kay Ananias, pag binyag yun eh. Yung talagang bago siya mangaral, pumunta muna siya sa mga matatanda para patungan ng kamay. Anong talata yung Brother Wendell? Gawa 13, 1 hanggang 3. Gawa 13, 1 hanggang 3. Brother Jando, gawa pala. Yung 1 hanggang 3, sabi ganito. Basahin mo. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Meron palang mga guro doon. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Cirene, Manaen na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea, at Saulo. Habang sila nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Yung Saulo na yan, si Pablo yan. Pablo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. So, ang authority na ipasa kay Apostol Pablo sa pagpapatong ng kamay. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, pinatungan din si Timoteo ng kamay kaya naipasa sa kanyang authority. Sabi nyo, hindi kayo naniniwala dyan. Tama ba yung narinig ko? Talagang hindi kami nagpapapatong ng kamay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa sumasalungat kanilang turo? Galatia 1:8. Ginawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sumpain pala yun. Si Pablo nagtuturo kasi pinatungan siya ng kamay. Kasi Timoteo pinatungan nila ng kamay. Tapos kayo ayaw yung maniwala dahil lang sa reason na walang nagpatong ng kamay kay Eliseo Soriano. Tignan yung mali niya. Ito pa isang mali nila. Sabi nila, hindi kami ang tunay na iglesia. Umanib lang kami. Di ba yun ang ano namin. Umanib. Nang umalis si Eli Soriano sa grupo ni Nicolas Perez. Kailan nangyari na si Eli Soriano hinanap niya ang iglesia ng Diyos at umanib siya? Kailan nangyari yon? Nasa Biblia, umanib kami. Hindi kailan nangyari? Bro, ang Biblia hindi yan superbook. Sa loob ng Biblia, hindi superbook ha.
Yan Ano yun, pinatungan ng kamay ng Biblia si Eli? Ano yung Biblia? May kamay? May kamay ang Biblia? Eh di kami pala nagbasa rito, pinatungan na rin kami ng kamay? Ganun kayo mag-isip? Ano At saka- ba kayo? Ikaw, nagbabasa ka ng Biblia, pinatungan ka na ng kamay dahil nagbasa ka? Anong klaseng logic yan, bro? At saka ito. Kasi sandali, nagbasa ng Biblia si Eli Soriano, pinatungan ng kamay yon at binigyan ng authority, nagbasa. Eh di lahat pala tayo, pwede na dahil nagbabasa kami lahat. At saka ito pa. Ikaw, bro, Ano ba Ray, yan? ikaw, bro, Ray, bago ka naanib sa MCGI, dumaan ka sa bautismo, tama? Dumaan ako sa doktrina, tapos bautismo. Doktrina, bautismo. Si Soriano ba dumaan sa bautismo? Oh, dumaan, binautismo Ah. siya. Sino ang nagbautismo kay Soriano sa iglesia kinaniban mo ngayon? Sa MCGI, bro, MCGI, hindi iba. MCGI, sino nagbinyag sa kanya diyan? Si Perez ang nagbautismo sa kanya. Ay, MCGI. hindi si Perez kasi umalis siya kay Perez eh. Hindi MCGI si Hindi, Perez. si Perez Sa ang nagpaalis MCGI. sa kanya. Siya ang umalis kasi ayaw niya na si Gugulan ang leader ng babae. Bro, Si MCGI ka mo. Sa MCGI. Alam mo ba yung ano, bro? Alam mo ba yung sinabi ni Lumalayo sa Soriano? topic, bro, eh. Bro, alam mo yung sinabi ni Soriano na hindi kami ay iglesia ni YHWH. Alam mo ba yun? Ay, pangalan ng Diyos yan. Hindi. Alam mo ba yung sinabi niya na ang kanilang iglesia ay iglesia ni YHWH. Alam mo ba yon? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi, yung sinabi niya ba iglesia ni YHWH. Alam mo ba yon? Alam ko yan, kailang hindi yan ang sinabi sa amin. Iglesia ng Diyos kay Kristo. Bro, Pakita mo na lang, Bro Dando. sige, ate, ipakita na sinabi talaga ni Eli Soriano na sila ay iglesia ni YHWH. Yan yung unang pangalan nyo eh. Yan yung unang pangalan nyo. Mapapahiya ka rito, bro. Oh, Kompleto kami ng dokumento. pag kami nagdokumento sa inyo, nako. Kumpleto talaga to. Iglesia ni YHWH Mapapahiya ka rito. Oo. Namin ko na yung yung sinabi ni Eli Soriano na kami ay iglesia ni YHWH. Try ko ano ito, YHWH. Wala. Dito tayo sa isa. YHWH. Ito, sabi ni Eli Soriano, Eh kayo naman eh, wala naman kumbaga yung pangalan yung dala-dala. Eh wala naman sa inyong karapatan na yun yung gamitin. Ating ipakita sa screen ha. Ipakita sa screen yung sinabi ni ni Soriano ha. Ayan. Ito. Ating ipakita sa screen yung kanyang pagkasabi. Para naman meron tayong ebidensya talagang binanggit, lumabas sa kanyang bibig. Ito yung sinabi niya, tingnan mo ha. Wala kami karapatan. Nakapirma ang Commissioner ng Securities and Exchange Commission. Ayan, nakapirma ang Securities and Exchange Commission. Sinabi niya ha, nakapirma sila sa Securities and Exchange Commission. Sa anong pangalan? Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, na kami yung iglesia ni YHWH. Na kami yung iglesia ni YHWH. Yan, alam mo ba yan? Oh, naikwento na sa akin yan. Oh, ayan. So kayo ay nakarehistro unang-una sa pangalang iglesia ni YHWH. Tinatanggap mo yan? Natanggap ko. Ngayon, saan natin makikita ang ebidensya natin nang lumabas si Eli Soriano, siya ay binautismohan dyan sa iglesia ni YHWH at sino ang nagbautismo sa kanya sa iglesia ni YHWH? Kasi Nicolas Perez. Eh hindi, ang kalaban niya dito, ang kalaban niya rito Iglesia ng suhay na, ano yung kay Perez Haligi at eh, iglesia ng, suhay ng ano ba yan? Haligi at suhay. Haligi at suhay ng katotohanan na iglesia yung sa kanya, hindi naman YHWH eh. Iba-iba iglesia yung pinagsasabi mo, bro. Lalayo na eh. Ang kalaban niya dito si JC Antonio. Si JC Antonio, debater to ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay na katotohanan. Debater to ni Nicolas Perez ang kalaban ni Soriano dito eh. How come kinakalaban niya ang kanilang sariling debater? Tapos sasabihin niya na nakarehistro sila sa pangalan na iglesia ni YHWH.
At saka, Brother Jando, may concern lang ako about dyan sa registration, no? Kasi sa Catholic, malinaw doon sa binasa ni Brother Jando kaganina na hindi kami katulad ng ibang mga other religion dyan na nagparehistro sa gobyerno. Kapatid na Ray, no? Tatay Ray, sa tingin mo, Tatay Ray, dahil biblical kayo, may mababasa ba tayo, Tatay Ray, na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos sa gobyerno, Tatay Ray? Sumusunod lang kami sa utos ng Hindi, Biblia. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Ang tanong, may mababasa ba tayo sa Bible na dapat iparehistro ang Iglesia ng Diyos? Meron o wala? Sagot dyan, sundin natin ang batas. Ang turo kasi ni Pablo at ni Pedro nang magpailalim tayo sa kapangyarihan ng batas ng isang bansa. Sige. Okay. Noong Okay. unang panahon nga, Okay, ganito. sila eh. Ako naman na Brother Jan Dua, saglit lang. Kailangan mo magpailalim, ano? So, kung magpailalim ka sa batas, ibig ba nangangahulugan ba ito na ang gobyerno is over the church? Ano, we have to follow the law kasi magulo. Sabi mo, magpailalim ka. sa batas eh. Hindi, ang malinaw yung tanong ko kasi sabi mo nga kinakailangan mo magparehistro. So kinakailangan ba na yung Iglesia ng Diyos ay mapailalim sa ilalim ng gobyerno? Pailalim tayo sa batas ng gobyerno. So hindi na pwedeng maghahari. Register our Yeah. denomination, we have to pay taxes, everything. Yes, kahit ang ating Panginoon Jesus sinabi niya, kailangan ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Pero sa simbahan hindi mo pwedeng ibigay kay Caesar. Okay, so ang tanong ko ngayon, There is a ang tanong ko ngayon, dahil pala, sabi mo ganina, dahil pala dapat ipailalim ang simbahan sa gobyerno ayon sa Roma 13 o 13:1 hanggang 2, no? So ang question ko ngayon, bro, so dapat pala hindi maghahari ang iglesia dahil napailalim na sa gobyerno. So hindi dapat maghari ang iglesia. Over the government. Hari siya sa magtuturo siya sa buhay ng mga kapatid ng mga membro. Pero pag Wait lang, wait lang. Saglit lang. So kaya nga ibig mong sabihin, sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. It's a different question. Kaya nga, so sa mga kapatiran lang, hindi sa buong mundo. Kasi pag sinabi mong buong mundo, over ka sa government. Pero kung sa kapatiran ka lang, hindi sa buong mundo. Hindi, ang function talaga ng church, akayin ang member, no? Akayin. Kaya nga, pero Pagharian mo sa gobyerno, kalabanin mo ang gobyerno, that is unbiblical. hindi naman sa kalabanin, bro. Hindi naman sa kalabanin. Ang ano kasi dito, tulad namin, no, kami mga Katoliko. Tingnan mo, kapatid na Ray. Tatay Ray, makinig ka muna. Hindi mo ba nakikita ngayon kahit sa social media ngayon, ang Katoliko talaga hindi mapailalim sa gamay ng gobyerno. Hindi madiktahan ng gobyerno na kailangan ng mga Katoliko ipasa itong bill na ipinapasa namin dito na yung divorce bill, yung same-sex union, yung hukom bitay. Alam mo ba, hindi pumapayag ng Katoliko, may nagawa pa ang gobyerno? Wala, kasi nga hindi kami under ng Katoliko, hindi kami under ng gobyerno. So ibig sabihin, mas nagahari talaga ang Iglesia ng Diyos kaysa gobyerno. Tama, mali? Mas ang gobyerno at saka ang simbahan dapat separate yan. Kung ano Kaya nga separate, hindi nga sila, kaya nga separate kasi hindi under. Hindi kami under, tama? Ayaw nyo magpa-under, ayaw nyo. Kasi nga hindi mo pwedeng i-under ang kasi hindi nga wait lang kapatid, no? Kasi nga hindi mo pwedeng i-under ang Iglesia ng Diyos sa gobyerno lang. Iglesia ng Diyos, pa-under mo sa gobyerno. Kaya nga hindi na hindi na rehistro yung Iglesia ng Diyos kasi nga hindi pwedeng ma-under ng gobyerno ang Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, lumalaban pala talaga kayo sa gobyerno. Rebelde pala talaga kayo. So I don't believe na kayo ang tunay. Hindi lumalaban ng gobyerno. Makinig ka, lumalaban ng simbahan sa mga hindi dapat na So Bakit si Kristo lumaban ba sa panahon niya o hindi? Then you don't have the right to preach and teach in the Philippines because you are not religious. So ibig mo sabihin si Kristo walang right? Consider you that Makinig ka muna. Ibig mo bang sabihin si Kristo walang karapatan si Kristo na lumaban
lumaban sa gobyerno ng panahon nila. Ako po, nagtuturo nga si Kristo. Kinalaban ba niya ang gobyerno o hindi? Hindi siya Kinalaban ba niya ang gobyerno o hindi pagdating sa pananampalataya? Brad John Ray. Na si Brad Kristo John Ray. nagtuturo Yes, Brother Wendell. against the government. Ito lang, If your dahil religion tayo, is not registered, it can be considered kolorom. Dapat ipahuli pa nga sa DTI yan. bro Ray, sabi mo, dapat sundin ang batas, no? Ang Katoliko, nagiging rebelde para sa iyo, lumalaban. Kasi kayo Sundin ang nakikita batas. ko sila balwi. Okay, Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna. Makinig ka muna. So, dapat sundin ang batas. Tanong, bakit di sinunod ng founder ninyong si Eliseo Soriano ang batas para magharap sa korte sa warrant of arrest niya? Tumakbo patuloy. Iba yung warrant of arrest niya, gawa yun eh. Kasi hindi hindi. masagot ang iglesia ni Manalo, doktrina laban sa doktrina. Anong ginawa? Na personal. Pero batas yun, bro, hindi sumunod si Eli. Batas, Batas yun. Case ni Brad Eli, dismiss na yon. Hindi, Binuksan batas ni yun, bro. Raul Gonzales, yung dating Justice Secretary, dinala sa Manila, inopen uli. So walang magawa. Bro, sabi mo sumunod sa batas. Anong sabi ng lawyer sa kanya? Huwag ka lang bumalik sa Pilipinas dahil meron ng warrant of arrest. Ngayon nagpapaliwanag ka. Sabi mo dapat sumunod sa batas. Ngayon nagpapaliwanag ka na. Di ka rin sumusunod sa batas. Correct. At saka, ito no, sabi niya, sumunod sa batas. Kaya hindi tayo nakarehistro kasi hindi daw tayo sumunod sa batas. Sabi niya, ngayon lang. Ngayon, ang tanong dito, kung hindi nagparehistro ang MCGI sa gobyerno, tawagin bang koloro mo? Hindi. Tatawagin kasi sumunod kami sa batas eh. Nagparehistro kami. Ngayon, ang Katoliko ba na hindi ipinarehistro sa gobyerno, tatawagin koloro mo? Hindi. Kolorom talaga. Wala kayong rehistro eh. Asan ang ebidensya mo na Correct. koloro Katoliko? Na ano? Nasa laway niya. Na mga Katoliko. Dineklara ng gobyerno, dapat naipakita ka na ebidensya na ang gobyerno mismo nagsabi, hindi yung ikaw lang. Kasi sino ka ba naman para paniwalaan na magsabing kolorom kami? Hindi nga sinabi ng gobyerno eh. So magpakita ka galing from the government, inisyu ng gobyerno na sinabi na ang Iglesia Katolika ay isang kolorom. Professional Alin? hindi ka registered as an engineer, you are not a passer ng isang examination ng Philippine. Wag Hindi bro, yan. sagutin mo yung tanong. Hindi yan ang Ebidensya mo, nasa laway lang. Wag mo kaming turuan sa logical reason kasi kanina ka pa wala sa logika. Sige. Ayaw ka ng understanding eh. Bro, Re, ito bro, Re, ha. Ang batas ng gobyerno sa pagpaparehistro ng iglesia, kailangang pumirma ang founder. Ngayon, pag kami pipirma, sino ang founder na pipirma? Talagang wala kayong founder. Sino nga? Hindi na walang founder. Kasi ang founder namin nasa langit na. Tumayo na walang founder. Sino nga? Hindi ako naniniwala na ang founder ninyo ang Diyos. Hindi ako naniniwala. O sino Lalo nga? na kaming, Sino nga? Kung hindi ka lalo na naniniwala, kami sino? sa inyo. Hindi kami maniniwala sa inyo na ang founder nyo ay Diyos. Yung founder nyo nga, kitang-kita na sa madla na si Soriano lang. At ang founder nyo mismo nagsabi, hindi kami ang tunay na iglesia. Sinabi na ng founder nyo yan eh. John Ray, Hindi John talaga Ray. kami tunay na iglesia John kasi Ray. naki-anib lang kami, John Ray. Yes, bro, Mel. Saglit na lang. tunay na iglesia. Saglit lang po. Ito yan. Bro John Ray, hindi mo na kailangan patunayan pa sa kanya na sila ay founder ng Diyos. Siya mismo kanina, kahit i-replay mo ito, sinabi niya, ang founder nila, si Eliseo Si Soriano. Soriano. Ah. Sabi, hindi ang Diyos. At sinabi niya ngayon ba ni Romel? Sinabi niya ngayon lang sinabi niya, hindi talaga kami ang tunay na iglesia. Tama naman talaga. Hindi naman sila talaga tunay. Totoo yan. Peke. Talagang inaano ko yan na ang tinatag ni Brad Eli dito sa Pilipinas, Okay. Ganito, Badiray, tanong ko sa iyo. Ayon sa turo ng simbahan, o sa turo ng Biblia, kanino ka dapat umanib? Sa tunay na iglesia o sa hindi tunay na iglesia? Sa tunay na iglesia. So dapat ba kaming umanib sa inyo? Ay, dapat lang. O hindi kayo tunay sa tunay ba kayo? Kasi ang nakianib. Tunay ba kayo na iglesia? Sabi mo, hindi Tunay ba kayo na iglesia? Yeah, nakianib kami sa tunay na iglesia. Oh, hindi.
Sabi mo Nakianib kanina, kayo. Sino Hindi nga, nagtanggap sa inyo? paano kayo nakianib sa tunay na iglesia? Hindi nga kayo tunay. Sino tumanggap Naki-affiliate sa kami inyo? sa tunay na iglesia. Bro Ray, Sabi Bro mo, Ray, hindi Nakianib kayo. kayo Sinong tunay. tumanggap? Bro Ray, saang chapter ng tunay na iglesia kayo umanib? Hmm? Saang chapter, saang lokal ng tunay na iglesia kayo umanib? Saang lokal? Sa mababasa natin yan sa Acts, Ano? Acts chapter Mababasa. 20 verse 28. Ang tanong ko ba, saang lokal ng iglesia ng Diyos umanib si Eli Soriano kung saan dumaan siya sa bautismo na may Tungkol nagbautismo? kami sa turo ng Diyos na umanib kami ituro yung Hindi yan bro. tunay na iglesia. Hindi, lahat ng Kristiyano sa Biblia dumaan sa bautismo. Lahat. Pati ikaw, hindi ka makakaanib dyan sa iglesyang yan kung hindi ka dumaan sa bautismo. Ang tanong ko ito, si Eli Soriano matapos niyang iwan si Nicolas Perez sa ang lokal ng iglesia ng Diyos siya, umanib, sinong obispong tumanggap sa kanya at nagbautismo sa kanya? Sino? Si Nicolas Perez. Hindi nga si Nicolas Perez kasi ilalim nilang kasanan yun eh. Hindi naman ang MCG, kwento ni ayun Brad eh. Eli Soriano, Ah, na siya ng magulang kwento lang na pala, sa bro. iglesia ng Diyos. Kwento lang. Lago. Ang nagbautismo sa Hindi, ganito yan bro, ganito yan bro. Story lang pala, story. Tanda mo ha, sila ay nagsimula sa Jerusalem. Sila ay nangaral at sa kanilang pangangaral narating nila ang Antioquia, narating nila ang Roma, narating nila ang Espanya, narating nila ang Thessalonica, ang Pilipos, narating nila yan. At lahat ng umanib sa kanila dumaan sa bautismo. Ngayon, paano narating ng Iglesia ng Diyos ang Pilipinas kung saan doon umanib si Eliseo Soriano? Sa Biblia, sa pamamagitan ng Biblia? Biblia, Biblia, iglesia bro, ng hindi Diyos. Biblia. Sino ang babautismo Biblia? Hindi, si Nicolas Perez, sinabi ko na nga eh. Si Nicolas Perez Nicolas ang Perez, si Nicolas Bro Perez. Jando, wait. Si Nicolas Si Nicolas Perez, wait lang bro Jando. Oh. Si Nicolas Perez ba, MCGI o hindi? Oh, Iglesia ng Diyos si Nicolas okay, Perez. MCGI ba o hindi? Tanong, MCGI ba? Hindi. MCGI ba o hindi? Hindi ni MCGI, wala pa Oo, MCGI. ayan, yan, wala siya. Nagkaroon na ng Alayo ng MCGI mga nung sagot mo. pinarehistro ni Ang Cristo. tanong, Brad ang Eli. tanong, sino ang nagbautismo kay Soriano sa MCGI? Sino? MCGI ka bro eh. Dapat doon ka mag-focus lang MCGI please. Mag-focus ka doon. Huwag ka Huwag ka Yan ang mag- Yan ang registered name namin sa sect. Yun nga bro. May talagang nagbautismo kay Brad Eli, si Nicolas Perez. Hindi nga. Bro, alam mo yung nasa unang Juan 2:18, alam mo ba yun? MCGI ang tanong bro. Bro, alam mo yung nasa unang Juan 2:18, alam mo ba yun? Hindi ko basahin natin. O sige, babasahin ko ha. Hanggang 19. O sige, ito babasahin ko para makita niya. Ito. Unang Juan 2:18. Ito ang sabi rito. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila, nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ayon sa Biblia bro, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Ang dyan, hinulaan sa Biblia na Hindi, sagot bro. ang iglesia, Alin? Sagot muna sa tanong. ang iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo ni Cristo, meron talagang dadating ng mga bulaang Iba propeta. ang Acts 20. Oh, meron ga Bro, ayon sa talatang binasa ko ngayon, alin ang Antikristo? Yung tumiwalag sa iglesia na binili ng kanyang sariling dugo o yung nanatili doon? Ang tumiwalag. Tumiwalag. Si Eli Soriano ba? Tumiwalag ba si Soriano kay Hindi siya tumiwalag. Humiwalay siya kasi ayaw niya ng leader na Hindi, ang tanong ko ba, tumiwalag ba si Eli Soriano kay Nicolas Perez? Yes or no? hindi. Patay na si Nicolas Perez nung umalis siya doon. Ay, tumiwalag na siya sa iglesia. Dahil kay Gugulan. Yan nga. So, hindi kayo under kay Libita Gugulan. Yes or no? Humiwalay nga kami kay Oh, Gugulan. tumiwalag. So, tumiwalag kayo. Tama o mali? Tumiwalag.
O tumiwalag. Ayon sa talatang ito, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Hindi, tama yung pagtiwalag kasi babae yun, bawal sa Biblia. Sino? Bawal sa Biblia ang mamumuno sa iglesia. Itiniwalag ba ni Eli Soriano si Gugulan o hindi? Hindi siya tiniwalag, siya ang humiwalay. Siya ang tumiwalag. Ngayon, sa talatang ito, sino ang Antikristo? Yung tumiwalag o yung nanatili? Siyempre yung tumiwalag, pero O, si tumiwalag. Eli Soriano Sa hindi sitwasyon tumiwalag. Sa sitwasyon ngayon ni Libita Gugulan nung siya'y pumalit kay Nicolas Perez, si Libita Gugulan ba nanatili sa iglesia o tumiwalag? Hindi ko na alam kung nanatili si Libita Gugulan sa iglesia. Basta kami tuloy-tuloy. Nung pinalitan ni Libita Gugulan si Nicolas Perez under sa authority ng mismong founder, tanong, si Soriano ba nanatili o tumiwalag? Humiwalay siya, hindi siya tumiwalag. Humiwalay. Kasi ayaw nga niya na si Libita Gugulan ang mamuno sa iglesia. Bawal yan. Binasa nga niya sa Isaiah yan. Kung humiwalay ba at tumiwalag, hindi pareho? Patay tayo dyan. Walang record na itiniwalag siya. Dapat mayroong black and white. Pero umalis siya, bro. Umalis siya. Umalis. So, basahin natin ulit yung bro, yung unang Juan 2:19 sa Magandang Balita Biblia. O ano ba yung sinasabi dito? Napakaklaro nito. Sabi dito, kahit sila'y dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Umalis. Ibig sabihin, kayo yun. Kasi sumama ka sa umalis. Ito pa. Bro, sino ang overall servant nyo nung taong 300? Ano? Overall servant ng taon. Taong 300. AD. 300. Sino ang overall servant nyo nung taong 300? Iglesia ng Diyos kami umanib eh. Hindi mo. Sino ang overall servant ng Walang iglesia alam, bro. nung taong 300? Hirap kuya, wala ka alam. Taong 300. Oo, ulit-ulit na. Hindi ko Ah, na alam yan, sino? Kasi nagsimula ang dating daan, na-register dyan, 1986 yata yan. Bago pa lang pala. Bago kaya Eddie Sulfot. Brad Jando. Yeah, bago pa lang eh. Bago Bro. pa lang. Bro Jando. Brother Wendell. Ito lang ang tanong ko kay Bro Ray. Pangwakas kong katanungan. Ito lang. Napakasimple. Bro Ray, alam mo ba sino ang founder ng Iglesia ni Cristo 1914? Oh yeah, si Felix Manalo. Alam mo ba kung sino ang founder ng Seventh-day Adventist Si Ellen G. 1844? Wow, very good. Sino ang founder ng MCGI? Si Brad Eli Soriano, Eliseo Soriano. Very good. At sang-ayon ka rin, Bro Re, na ang tunay na iglesia, tatag talaga ng ating Panginoon Jesucristo. Oh yes, totoo yan. Very good. At sang-ayon ka ba, Bro Re, na basta tunay na iglesyang tatag ni Kristo, walang sino mang tao na makapagturo na ordinaryong taong nagtatag nito? Sangayon ako. Very good. Kailangan ganito Sino? brother. Bro Re, Paano mo mapapatunayan na ang inyong iglesia, ang founder Diyos? okay, ito ang follow-up ko Si na Cristo. tanong. Dahil sang-ayon ka na ang tunay na iglesia ay tatag ni Kristo, at sang-ayon ka na basta tunay na iglesia, walang sino mang tao na makapagturo ng ordinaryong tao na nagtatag sa iglesyang tunay. Tanong, sino ang ordinaryong tao na maturo mo na nagtatag sa simbahang Katoliko? Ang una niyan si Constantine eh. Constantine, ang emperador ng Roma ang nag-ano ng Katoliko. Nag-assign siya ng Pope. Okay. Sabi mo si Constantino, nang sinabi ni Eliseo Soriano, hindi ko alam sino ang nagtatag sa Katoliko. At ibig ba sabihin, mas may alam ka pa ni Soriano Hindi ko dahil sinabi sa yan. Constantino? Ang sinabi niya na hindi niya alam kasi hindi niya madirekta na sino talagang nagtatag sa Katoliko. Pero merong topic, meron siyang napakinggan ako sa Bible Expo na
ang Katoliko hindi niya masabi na 666 kasi marami pang maling pananampalataya, bulaang pananampalataya. Isa lang yung Katoliko. Pero hindi niya masabi na 666 ang Katoliko kasi marami pang darating. Okay. Nang ginamit kanina ni Bro Jando ang Young's Student Encyclopedia, di po ba sabi mo na dapat ang batayan ay Biblia? Oh, Biblia talaga. Okay, very good. Nang sinabi mo na si Constantino ang nagtatag sa simbahang Katoliko, saan yan sa Biblia? Wala yan. Sa history yan, sa history. Okay, very good. Saang history natin mabasa na ang Catholic Church tinatag ni Constantino? Nasa ano yan eh, nasa history yan. Napag-aralan ko yan sa seminaryo eh. Oh. Anong pamagat? Church history namin yan eh. Oh. Okay, yun lang ang tanong ko, Brad Jando. Maraming salamat. Wala So, sa ganito. Okay. Kasi inaano na ako ng gwardiya eh. Maingay na raw ito sa loob ng compound namin, no? So ito lang masabi ko, kung wala pala kayong rehistro, talagang kolorum kayo kasi that is required by the law. Oh. Bro, kung kulong kami bro, bakit nakulang nagkukulong sa amin bro? Tapos at the same time, Hindi, sagutin mo yun. Kung kami Ano yan? kulong, bakit walang gobyernong humahabol sa amin para kami pakulong? siyempre lahat ng ng gobyerno na hawak ninyo sa At So saka, tinatanggap alam mo ko- na ang gobyerno mismo hindi kumikilala sa amin na kolorum. Kasi ang gobyerno kasi, ang karamihan ng members diyan, karamihan ng mga tauhan ninyo diyan, mga member ninyo. So, Mali bro, mali kasi si Congressman Marcolita nga gusto nga niyang patanggalin ang mga cross So hindi namin nga wag mo kami paratangan kasi si Marcolita nga gusto niya tanggalin ang cross sa lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Kaya mali yung mga paratang mo at kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina kapatid na hindi ka pwedeng ma-under ang iglesia ng Diyos hindi pwedeng ma-under sa gobyerno. Totoo yung sinabi mo, respetuhin ang batas mo rin, hindi pwedeng i-under. Sabi nga ng Panginoong Kristo sa kanyang pangangaral, ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar, pero ang sa Diyos ay sa Diyos. Magkaiba yun. At kung under kayo kung under kayo ng gobyerno, wala kayong karapatan maghari sa buong mundo. Ano ba ang sabi ni Kristo sa kanyang iglesia? O basahin mo ba kapatid, Pahayag 5:10, ginawa mo silang lahing mga mahalikan na mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Kung under yan ng gobyerno, hindi yan maghahari sa lupa, kapatid. Kaya nga kita pinipilit kanina ipaunawa na ibig mong bang sabihin, dahil under kayo ng gobyerno, hindi kayo pwedeng maghari. hindi, kontra sa Biblia yung sinasabi mo. Anong kontra? Anong kontra? Sabi na nga dyan, maghahari sa lupa, mga pari pa. Si Ilusuriano ba, pari? Hindi. Teka muna, yung nag-utos si Pablo at saka si Pedro na Hindi pahayag 5:10 yan bro. Bro, pahayag 5:10 yung binabasa niya bro. Sangayon ka ba sa binabasa ni John Ray? Pahayag 5:10. Sangayon ka ba dyan? Tuktok ka. Sa gobyerno. Bro, So, ibig sabihin, Brother Ray, sangayon ka ba? Talagang Brother Ray. kolorum kayo. No? Brother Ray, sangayon ka, bro. Brother Ray, sangayon ka ba sa binasa ni John Ray sa pahayag 5:10 o tutol ka doon? Ano yan? Yung Ano pahayag sinabi? 5:10 na ang iglesia maghahari sa ibabaw ng lupa. So hindi siya under sa gobyerno. Sangayon Wala ka pang hari ng iglesia ngayon sa ibabaw ng lupa. Wala pa. Brother Johnny, bakibalik ka yung binasa mo, bakibalik ka yung binasa. Ayun, napakalino. Mga pari, maghahari. Ayan ha. Ginawa mo silang lahing maharlika at mga pari na itinalaga ha? Talagang inanoint ng Diyos. Itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa, kapatid. At yung binabasa mo, hindi naman paring Katoliko yan eh. Romano Katoliko. Hindi. So, ibig mong sabihin, dahil hindi paring Katoliko, dahil hindi paring Katoliko, ibig mong sabihin, dalawang relihiyon na pinag-uusapan natin dito hindi natin dinadamay ang iba kasi usapan lang to ng MCGI at Katoliko. So, kung hindi paring Katoliko yan, so ibig mong sabihin, paring MCGI. Binibigyan ng karapatan na ang bawat mananampalataya kay Kristo, binibigyan niya ng karapatan. Hindi, ang tanong mo, Layo naman ang tanong. ang Layo tanong, ng sagot. Pari yan. ang tanong niya, Pare pari ba yung Katoliko o pari ng Nagtagal ng 12 MCGI? years. Sinong pari yan?
Bro, ang Pare tanong yan ang tunay na iglesia ng Diyos na Kaya nga, dalawa tayo nagkiklaim kami kasi bro, nagkiklaim kami na kami ang tunay. Kayo, kahit hindi kayo nagkiklaim na kayo ang tunay, pinapalabas mo na tunay kayo. Kaya nga, dalawa lang. Huwag nating idamay ang Iglesia ni Cristo, ang Saksi ni Jehovah, ang Bunagin, etc. Huwag nang idamay yun kasi ang nag-uusap ngayon, Katoliko MCGI. Sabi mo, hindi naman yan paring Katoliko. So, dahil hindi yan paring Katoliko, ibig po sabihin, paring MCGI yan, tama? hindi ko sinasabi. Pare yan ng... Kasi wala kayong pare. Kasi wala kayong pare, tama? wait lang pala dyan eh. Sabi niya, pare Pare iyan yan nung unang iglesia. Yung mga taong sumampalataya sa Diyos. Wait lang bro. Brother Ray, sabi mo Brother Ray, ang sabi mo, pare iyan ng tunay na iglesia. At kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Tanong, sinong pare ngayon ang tunay na iglesia? Ano? Sinong pare ngayon sa tunay na Sabi mo, iglesia? sabi mo bro, ang mga paring yan ay pare ng tunay na iglesia. Sunod, sabi mo, kayo ay umanib sa tunay na iglesia. Ang tanong, sino ngayon ang pare ng tunay na iglesia? Ang mga Sabi kaanib nila na bro, iglesia. biblical sila. Sabi mo, biblical kayo ha. Pari nakalagay dyan. Yan, papakinggan Pare mo. yan, pare ka bro, pare ka? Biblical ha. Ang maghahari sa balat ng lupa, Brother Angel, ang sabi sa Revelation, ang itinalaga ng Diyos na maghahari sa balat ng lupa ay ang mga pare. Kaya nga ang simbahan namin na pinamumulungan ng mga pare hindi under ng gobyerno, hindi rehistrado kasi nga naghahari kami nga naghahari eh. Hindi. Practice yan. Ang ano talaga yan, dapat sumunod kayo sa gobyerno kung tunay na... Bro, iba ang sumunod, bro, iba ang Ito na lang. Bro, ito lang bro, dahil palagi niyang inulit-ulit na sumunod sa batas, sumunod sa gobyerno. Ito lang, pahabol lang ha, pahabol. Palaging inulit-ulit niya. So, bro Ray, pahabol ko lang. Dahil palagi mong inulit-ulit na sumunod sa gobyerno, sumunod sa batas, yun po bang jurisprudence sa Korte Suprema, bro Ray, dapat sundin din yan. Ano? Anong jurisprudence? Batas, ang inilabas na desisyon sa Supreme Court. Anong desisyon po yon? Ito, ang mabasa natin sa Partnership and Private Corporation sa aklat na The Law on Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, page 532, Berlin versus Ramirez Jurisprudence, na ang sabi, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. So dapat ba ito sundin o hindi? Dapat sundin yan. Very good. Supreme Court yan eh. Wow, Ayan. very good. Okay, so dahil lagpas na sa oras. Bro Jando, ako lang. Kasi kinakatok na ako ng security guard dito. Yun nga. So kung ipapahintulot sana. Bro, papayag ka ba bro? Bukas ng gabi tuloy tayo sa talakayan? Yung ibang issue naman, Brother Jando, yung ibang issue naman kasi natapos na ngayon yung kahit hindi, walang closure, hayaan na natin yung mga manonood at sa kanya, no, kung sino ang tama, so natapos na yung iglesia kung dapat bang marehistro o hindi. At least na ipalabas na natin itong mga ebidensya na sa kanya na yon. So babalik siya bukas, Brother Jando, ibang ano naman, ibang topic naman. Ano, payag ka bro, Ray? Balik ka bukas ng gabi? Request kasi yan ang mga ka-chat group ko dito eh. Na... Kami naman magre-request pa din eh. Kami naman magre-request ngayon. Bumalik ka bukas, pag-usapan natin ang doktrinal. Tama ba ang doktrina ng MCGI o tama ba ang doktrina ng Katoliko? Alin sa dalawang tama? Balik ka bukas. Okay, sige. Pag-usapan natin. Ayan, maganda yan. Sige, so ang sa akin lang muna, huling conclusion lang, meron siyang may contradiction siya kay Eli Soriano. Sabi ni Soriano, ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. Sabi niya, ang Katoliko tinayo ni Constantino. So, ibig sabihin, si Constantino pala, 2,000 years ago, nandyan na. So, may contradiction talaga sila ni Soriano. No? Ang sabi ng Catholic Encyclopedia, 500 years nang umakyat si Kristo bago sumulpot ang
Ano Catholic 500 Church. years? So, Catholic Encyclopedia yung daw, bro. sinabi ni Soriano, Nagkaroon ng pangalan ng Roman Hindi. 1870. eh, 1870. sige, Isang council. 1870. Nilagyan nyo Bro, ng sabi mo, Roman ang bro. Universal Church. Sige, sabi mo bro, 1870 nagkaroon ng pangalan ng iglesia. Anong pangalan ng Ng pangalan, iglesia? nilagyan nyo na ang Catholic dati ang pangalan nyo eh. Nilagyan nyo lang ng Ah, Roman. ngayon bro, 1870. yung anong pangalan ng iglesia nang ito umasok sa Pilipinas? Ano? Anong Hinitaan pangalan ng ko kasi iglesia kung nang speaker eh, ito ay kasi pumasok sa Pilipinas. Pilipinas? Hello, ano? Anong pangalan ng iglesia nang ito ay umasok sa Pilipinas? Ano, hindi umano sa Pilipinas? Hindi, sabi mo kasi ang pangalan nagsimula sa 1870. So, ibig Gusto ko sabihin- si Bro Angel magsalita. Oh, 1870. Ibig sabihin, anong pangalan ng iglesia noong 1521? Catholic Church na yung dala ni Magellan. Oh, Catholic Nilagyan Church. lang Okay, ng okay. Roman Catholic Church yan. Yung sinabi ni Eli Soriano na ang Katoliko tinayo 2,000 years ago. 2,000 years ago. Anong year yun? That was 2,000 years ago. Mga panahon niya ni Kristo, mga after death na yan eh. Oh. So, So sabi mo 2,000 years ago panahon ni Kristo. Nang sabihin ni Soriano ang Katoliko tinayo 2,000 years ago, mali siya doon o tama siya doon? mali siya. Tama siya. 2,000 years, Tama. tama siya. Oh, kung ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago, anong tinatag ni Constantino? Constantino, nakipag-partner siya sa Katoliko. Hindi. Nakipag-partner. So hindi siya Nakipag-partner nagtayo, siya. tama? Oh, siya ano niya, ano ba yung paliwanag ni Brad Eli noon? Na So nagipag-partner siya, so hindi siya nagtayo kasi nagipag-partner siya eh. Nilegalize yung Catholic. Hindi ba? itinayo ni Constantino yan, inano lang ng Katoliko. Bro, paano Ah, itatayo ni Constantino ang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Hmm. Pakisagot nga yan, bro. Bigyang linaw lang natin ha. Paano itatayo ni Constantino ang isang iglesia na 2,000 years ago andyan na? Ang Kristiyano, Hindi, galing yung sa Katoliko. Biblia. Hindi, Teka muna. yung Katoliko. Ang Kristiyano na galing bro, sa Biblia, that is not a Catholic church. Bro, yung dumating si Katoliko ba? Constantino, nagtatag Bro. na siya ng Catholic. Bro, wait lang ba? Yung Katoliko ba, sabi ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Maliwanag ang pagkakasabi, Iglesia Katolika. 2,000 years ago. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia na tinatag na pala 2,000 years ago? Yan ang tanong ko. Yung sinasabing Catholic, no, na nagmula sa Biblia, that is the Church of God. That is the Church of God. Nagkaroon lang ng Roman yan. Bro, Iglesia Katolika, tinatanong ni Melvin Ocampos kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Ang sagot ni Brother Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo ng iglesyang yan. Iglesia Katolika. Kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. Totoo yan. Sabi nga niya yan. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesia kung 2,000 years ago andyan na pala? Ang iglesia na sinasabi na 2,000 years ago, no? Mula sa biblical Christian church bro. yan, ang iglesia ng Diyos. Bro, no? ang tanong ni Melvin Ocampos, bro, ulitin ko kasi kami magkasama niyan eh. Ang tanong ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Kaya ang sagot ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang natatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi hindi pa siya tao noong 2,000 years ago. Sabi mo si Constantino. Ang tanong, paano itatatag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago? Ang sinabi ni Brad Eli sa isang Bible expo niya, Hindi, si sagutin mo yun, Constantino- sagutin mo yun, bro. Sagutin mo yun, bro, kasi contradiction yun eh. oh, Contradiction yun eh. Kaya nga, tinatanong kita, kasi contradiction yun eh. Paano itatatag ni Constantino ang Iglesia Katolika kung naitatag na pala ito 2,000 years ago? Hindi ko masagot yan ah.
Ay, naku mo. Gusto mo na. Assignment na lang na yan, Brother Jando. At Assignment. yan na natin, Brother Jando. Medyo, So, Galit na yung guard. Maganda yon. Basta ulitin ko ha. Ang tanong ni Melvin Ocampos noon, kahit hingin mo pa yung full video niyan sa MCGI, ang tanong ni Melvin Ocampos niyan, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Yun ang tanong ni Melvin Ocampos. Pero dinilit na nila, ewan ko, pero before niya dinilit yun, nakakuha na ako ng kopya. So ayun nga ang sagot niya. Napapanood ko pa yan eh. Ayun nga, yun nga ang sagot niya. So, Iglesia Katolika Apostolika Romana ang main subject ng tanong at yun ang sinagot ni Soriano na tinatag 2,000 years ago. So, kung tama yung sinasabi mo na si Constantino nagsimula, paano itatadag ni Constantino ang isang iglesyang nandun na pala 2,000 years ago pa lang? So, nahirapan ka kasi Ibig sabihin niyan, yun. bro, kontra-kontra sila. Kontra-kontrang aral. Si Eli, 2,000 years ago, si tatay, Constantine. So, Constantine, kontra-kontra sila. ibig niyo sabihin, pareho kayo walang alam. Sige, tapos na yan. O sige, bukas ng gabi, pag bumalik si tatay bukas ng gabi, kung sino nagbigay sa iyo ng Zoom link bukas, pakibigyan nyo ng Zoom link bukas ulit si tatay kasi every night iba-ibang Zoom link ginagamit natin. So bukas ng gabi bigyan nyo ng ibang Zoom link si Brother Ray Sinina at tuloy tayo. Pag andyan si Brother Ray, postpone muna ang testimony night para lang kay Brother Ray. Pagbigyan na lang natin to kasi yan ang lagi nila pinagyayabang dati nung si Soriano ay buhay pa. Gumawa rin kayo ng programa ng gaya nito. Kung saan kami naman ang magtatanong. Eto na. Magipagtalakayan tayo. So, Brother Ray, bukas ng gabi, balik ka ha? Okay, sige. O, sige. Kung sino man nagbigay sa iyo ng Zoom link, paki-update mo na bukas bigyan ka rin ng Zoom link para sa tomorrow's. Yan ako, i-address ko yan, Brother Jando, kay Sister MJ Tumang, no? So, Sister MJ, ikaw na bala magbigay sa kanya bukas, Sister MJ, para walang lusot talaga. Baka sabihin, walang nagbigay sa kanya eh. Walang nagbigay sa kanya. So, sige, thank you sa iyo, Brother Ray Sinina. At magpaalam na po kami. Maglilib na ako. Okay, bye-bye. Sige, Okay, maraming bye-bye, salamat, bro. Sister Maraming bro. salamat. Okay. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrina
is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion.